hinahanap eh, makapobre. Kasi very open. Walang hocus-pocus. and multiple violation of the Constitution. Sorry. Pinagsisisihan ko ito ng lubos. Ang nanglalamang at kumikitil ng ating mga karapatan ay sarili nating kalahi at kadugo. Sabi ko, kung may pinansin na sa Commission on Election. Because that is how low the president. Is constrained to respect the decision of the Supreme Court. Sabi nila, tatlo daw ang panahon dito sa Pilipinas. Ang panahon ng tag-araw, ang panahon ng tag-ulan, at ang pinaka-exciting na panahon sa lahat, ang panahon ng eleksyon. Kasing dalas nga daw ng pagbabagyo ang pagkakaroon ng hangalan ay halalan sa atin. At dahil nga dito, marami na daw na hindi naniniwala dito. Bakit kaya? First time voter ako, kaya lang po parang tinamad na rin po ako mag-register. Kaya parang dahil po sa confusion na rin kung matutuloy yung elections or what. Well, sana meron maitulong na mabuti. Pero ang talagang epekto niyan, nagpapahirap sa atin. Kahit sinong paupuin, parang walang nangyayari sa ating bansa. Parang ayaw ko na nga bumuto eh. Ang sakit nyo naman magsalita. It hurts, you know. Pero, kahit masakit, hindi rin naman mapagkakaila na ganyan rin ang pakiramdam ng karamihan. Paano naman kasi paulit-ulit na itong napatunayan, kaya hindi ko kayo masisisi. Bakit ba tayo nagkaganito? Paano nga ba tayo humantong dito? Pero siguro mabuti muna kung alamin natin ang ugat ng lahat. Huwag kayong kukurap, mabilis lang to. Noong unang panahon ng Espanyol, prinsipalya lang ang may karapatang sumali sa eleksyon. Mga kabesa de barangay lang ang pwedeng tumakbo. At dapat may basbas din ng simbahan ang sinumang mananalo. Panahon ng Amerikano. Dumami man ang pwedeng bumoto, sa mga requirements medyo istrikto. Kailangan isa kang lalaking 23 anyos o pataas, may ari-arian at pinag-aralan. In other words, Joe, dapat ikay mayaman. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang payagan ng bumoto ang mahihirap noong 1935. At ang eleksyong dati lamang nakalaan para sa iilan, naging bukas na pati sa mga walang ari-arian. Pero may isang sektor ng lipunan na magpahanggang noon ay hindi man lang nakahawak ng balota, ang kababaihan. Kaya naman noong 1936, ipinaglaban ng mga kababaihan ang karapatan nilang bumoto. At nang makapagbigay sila ng higit 300,000 pirma sa ginanap na plebisito, natupad rin ang kahilingan nilang bumoto noong 1937. You go, girls! At bilang paglalagay ng happy sa ending ng ating kwento, tuluyan na ring tinanggal ang literacy requirement sa pagboto pagkatapos ng World War II. Kaya kahit grade 1 lang ang tinapos mo, no read, no write ka pa, pwedeng-pwede ka nang bumoto. Hindi naging madali ang pinagdaanan nating mga Pinoy para maisakatuparan na ang tunay na diwa ng demokrasya, hindi ba? Anong sinabi dyan ng Marimar o kahit na ano pang telenovela? Pero hindi pa dyan natatapos ang lahat. Handa na ba kayo para sa drama, aksyon at pantasya? Inihahandog ng Perlas ng Silanganan Productions ang isang kwento ng pag-ibig sa bayan.
ang bayan kong Pilipinas. Puno ng aksyon, drama, kababalaghan, tunay na kagigiliwan, kaaliwan. Base sa totoong buhay, ang Mission Election. Sa Mayo na. O diba parang telenovela? Mula sa Mambo Mambo Magsaysay, Guns, Goons, and Gold ni McCoy, Laban ni Ninoy, Yellow Ribbon ni Cory, Ang Tabako ni Ramos, Cha-Cha-Cha ni De Venecia, ang wristband ni Erap, at ang kampanyang Gloria La Bandera. No? Masasabing talagang dumaan sa butas ng karayom ang eleksyon sa Pilipinas. At matapos mailatag ang pundasyon ng eleksyon, ang gawaing dati-rati iilan lang ang nakakasali, naging popular na. Tuloy, biglang nagsulputan ang iba't ibang klase ng kandidato. May mga seryoso at meron namang malapayaso. Siyempre pa, nangibabaw ang popularidad ng mga personalidad. Yung tinatawag nating leadership o pamumuno ay nakatutok lamang sa personalidad ng mga pinuno o yung mga kandidato, ano? Yung mga maganda, yung attractive personalities. Yan ang naging importante sa eleksyon, no? At saka yung name recall, yung pangalan na madali nilang matandaan, no? Hindi pa pala nagbabagong kulay ng hayop mo. Dahil palagi nilang naririnig ang pangalan, nakikita sa pelikula o sa television. Kaya ang ating mga botante ay walang nalalaman minsan kundi pangalan na lamang ng kandidato. Kakaunti yung nalalaman niya sa hangarin at kakayahan ng mga kandidato. Nakalimutan na natin sa kampanya ang pamumuno, leadership, knowledge, no? Skills, experience, character, mga ideya, mga patakaran, yung katayuan ng partido. Nawala na yon, lalo na pag ang eleksyon ay national. At ang may kasalanan daw ang mga mahihirap, ang masa. Madali daw kasi nga maaliw sa kinang ng mga bituin o kaya'y mabulag sa mga pangakong lagi namang napapako. Pero taliwas sa iniisip ng marami ay hindi naman tanga ang masa. Siguro'y mas nangingibabaw lang ang sariling pangangailangan pag pumipili ng kandidato. Ganito daw nangyari noong 1997. Kapag tinanong mo ano ay hinahanap ng katangian, ang hinahanap ay maka-pobre. Hindi mata-pobre, maka-pobre. May simpatiya sa may hirap. Yan ay madaling maintindihan sapagkat ang karamihan ng mga tao dito sa ating bansa ay talagang ang tingin na sa sarili na ay mahirap. Ano ang hinahanap niyo sa isang kandidato? Sabi nila, yung pro-poor. Sa isa tingin nila, si President Estrada ay pro-poor. Totoo nga na siguro talagang personally pro-poor talaga si Mayor Estrada. Ang problema noon, it doesn't detect yung quality ng vote was there. Ang problema, they picked the wrong champion because he could not translate yung kanyang personal feelings into law or public policy. At isa pa, dinala niya sa pagka-presidente yung small town mayor mentality.
Pero matapos ang mapait na sinapit ng Administrasyong Estrada, ang mga Pinoy natuto na. Pero ang mga tao po, noong 2001, tinanong sila 2001 or 2002, sino iboboto nyo? Ano hanapin nyo sa kandidato? Sabi nila, yung marunong magpalakad ng pamahalaan. Ang kakaya magpatakbo ng pamahalaan ay hindi lamang na ikaw ay nagtapos halimbawa sa isang pamantasang kinikilala at ilan-ilan ang iyong mga titulo. No? Ang hinahanap ng tao sa kakayahan ay yung makita nila na kung ano man ang kakayahan mo na yan, kaya yan ay kakayahan sa ekonomiya, kakayahan sa politika, kakayahan sa ano pa mang dimensyon ng buhay, ay nagkakaroon ng resulta doon sa kanilang pinatawag na uri ng pamumuhay o quality of life. Walang ekspektasyon ng tao na mabibigyan mo ng solusyon agad ang mga bagay-bagay na yan. Ang unang hinahanap ng mga tao ay huwag man lamang lumala kung ano man ang masamang katayuan. At kung maaari, baka kahit konti magkaroon ng kabutihan. Ayon sa mga survey, simple lang naman ang kagustuhan ng mga Pilipino, ang magkaroon ng magandang quality of life o kalidad ng pamumuhay. Makakamit daw ito kapag nasa atin ang ating mga pangunahing mga pangangailangan. Ano-ano nga ba mga ito? Makabili ng mura at masustansyang pagkain. Mabigyan ng magandang edukasyon ang ating mga anak. Mabantayan ang kalusugan ng ating pamilya. Magkaroon ng maaasahang public transportation system na maghahatid sa atin sa ating mga trabaho at kung saan pa natin kailangan pumunta. Magkaroon ng maganda at kapaki-pakinabang na infrastruktura. Higit sa lahat, magkaroon ng trabaho. Ito ang mga pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino. At kapag nakamit natin ang lahat ng ito, tiyak na gaganda ang kalidad ng ating pamumuhay. Ngunit, yan ay posible lamang kapag maganda ang pagpapatakbo sa gobyerno. Kaya naman, mahalagang may kakayahan sa pamamalakad ang ating iluluklok sa pwesto. The role of government is basically to address the things that people need that they cannot get from the private sector. I look at government as an issue of service, issue of trying to provide that service that they need as reasonably cheap, efficiently, and as timely as possible. So it becomes a management problem. Kaya importante ang election dahil dapat magkakaroon tayo ng mga pinuno, mga leader. Ang layunin, itong the politics of change, renewal, and social transformation, yung reforma. Hindi nakatutok sa the usual, traditional kind of politics and governance. We need leaders for change, leaders for reform, not leaders for the status quo. Ang ganitong pag-iisip ay nagbibigay daan sa mas malawak na pangunawa tungkol sa pamamalakad at inaalis ang atensyon sa mga personalidad. When you begin focusing on personalities, you are for this or you're against this person. Divisive kagad. But you have a vision and a mission for the city. That's for everybody. So that unites. That's what we need. Kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng pamumuno, sa prinsipyong ito ng good governance, mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan. Instead of always asking what the president can do for me, what the senator can do for me, what the city mayor can do for me, we should always be asking what is it that we can do together to promote what is good for our respective communities, no? Which means that instead of the mayor only working for the city, you will have hundreds of other people working for the city. Dito po sa ating bayang Pilipinas, tila may bagong uso, may bagong kilos na nagaganap. At ito ay tungo sa mabuting pamamalakad. Pero ano ba talaga itong tinatawag na good governance?
Ayon sa mga eksperto, mahalaga daw makita ng mga botante ang potensyal ng kandidato para sa pagpapatakbo ng gobyerno o ang tinatawag na good governance. Governance, in my view, is the basic challenge for a country because it addresses the roots of many of our problems. What are the roots of our problems? We Filipinos still think too much in terms of personalities. We think very little about institutions and country. Si Dr. Jesus Stanislao, dating Finance Secretary, ang nagtatag ng Institute of Solidarity in Asia o ISA. One of the very best mayors, city mayors that we have in the Philippines. Ang layunin nito ay baguhin ang paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino ukol sa pamamahala ng gobyerno. The tendency of Filipinos is to think short term, today, tomorrow. While we have a country to build, that's not going to last today, tomorrow. It has to be sustained over many years. Yung thinking natin, always issue after issue. And we sometimes forget itong mga issues na ito. They're interrelated. And that's why we think of one issue after the other. Not systemic, and therefore we do not have a strategy. Now, when you begin thinking institutions, long-term, systemic strategy, yon ang governance. And in my view, that is what is needed in our country today. Para kay Dr. Stanislao, 3 katangian ang dapat hanapin ng mga botante sa pagpili ng kanilang iboboto. Mga katangiang mahalaga sa mabuting pamumuno. Una na raw dyan ang pantay na pagtingin sa lahat. Isang pamumunong walang kinikilingan. You've got to be fair to everybody. Not just to your relatives, not just to your friends, not just to your political friends, but to everybody in the city, in the community, in the country. Ibig sabihin, ikaw ako leader, wala akong pinapanigan. Ang umiiral ay kunyari yung batas. In other words, an impersonal set of standards, not personal set of standards. A sense of the public means everybody gets fair play. Kung ito ay Luneta Park, lahat-lahat kayo pwede dyan. Hindi tayo maparing na kung sino nga pwede at kung sino hindi pwede. Malinaw ang kanyang mga action. Mas hindi kaduda-duda ang kanyang mga desisyon. Walang kinikilingan, malinaw ang aksyon at hindi kaduda-duda ang desisyon.